Di umano ng pang-aabuso ng karapatang pantao yung tinatawag na human rights victim. Nakakobra sila ng 120,000 pisong danyos. Ang masaklap, may mga kasamaan pa pala ang mga yan na matagumpay na nakapag-encash ng mga tseke na dapat ay para sa mga totoong nagdusa nung panahon ng martial law. Nakatutok si Oscar Oida. Gamit ang mga pineking ID at iba pang wad na dokumento, matagumpay umanong napa-encash sa mga suspect na ito ang aabot sa 120,000 pesos na halaga ng pera na bahagi umano ng danyos na nakalaan sa mga sinasabing biktima ng human rights violation noong rehimeng Marcos. This is a part of the 10 million US dollar na claim ng Pilipinas dun sa funds nung human rights victim. Ang isa sa mga suspect, di na napigilang mapaiyak. Di raw niya matanggap ang pagkakadawit niya sa kaso dahil lamang nabulag siya sa 1,500 pesos sa bawat checking mapapa-encash nila gamit ang mga binigay sa kanilang mga peking ID. Asawa ko kaya lang po ako nainganyo rito pambili ng gamot. Sa salita nilang sandali lang kakaroon kami ng pera, 1,500. Tapos ang salita pa ho nila, sige, wala ang sabi to, kami bahala sa inyo, walang bolilyaso. Paliwanag daw kasi sa kanila. Kasi daw yan, pera daw ng mga Marcos nung araw yan, na wala na nagkay-claim kaysa pakinabangan ng iba, mahirap na makinabang. Kaya sinabi sa inyo? Oo. In-explain sa inyo? Oo, bago kami tumira ng ganyan. Sa katunayan, sa lugar daw nila sa Caloocan, marami na raw iba pang nakapagpa-encash ng cheque. Siyempre po, sa kahirapan ng buhay. At saka isa pa po, marami na po nakakuha doon sa lugar namin. Panghuli na nga po kami. Tapos marami pa po silang kinukuha tao. Ang itinuturong nag-recruit sa kanila, ang mag-asawang Edward at Marlene Santiago na kasamang naaresto ng CIDG habang namamahagi umano ng mga peking ID sa may EDSA Muñoz bandang alas 4 ng hapon kahapon. During the apprehension, nagbibigay na yung dalawang accordingly na nagre-recruit sa kanila ng mga pera and another set form of fake IDs allegedly dun sa mga tao. So doon na kami nagpakilala na taga anti-fraud kami ng PNP at nag-raise kami ng mga karapatan nila. Sinubukan namin hinga ng pahayag ang mag-asawang Santiago. May right po kami to remain silent. Opo, pero kayo raw po nagre-recruit, di ba? Hindi totoo yun. Hindi totoo yan. Kagabi, nagsadya sa tanggapan ng CIDG si Attorney Rod Domingo, ang co-counsel ng mahigit 9,000 human rights victims na nagsampa ng kaso laban sa pamilyang Marcos. Kilala raw niya kasi ang mag-asawang suspect, pero paglilinaw niya, di raw siya ang abogado ng mga ito. Kilala ko, yung tinuturo nila pero they have their own lawyer. Ako nag-iimbestiga dito dahil ako ang may-ari ng cheque. Bukod dito, tumanggi na siya magbigay ng karagdagang pahayag. How can you expect me to give a intelligent answer? Hindi ko nakikita yung, kumbaga sa ano, ang balita ko, hindi ko alam. Kailangan makita mo na yung formal. Oo. Abogado tayo. Baka mali-mali yung sagot. Sa pagkakaalam umano ng CIDG, mahigpit at di basta-basta ang proseso sa pag-claim ng sinasabing danyos para sa mga biktima ng human rights violation noong rehimeng Marcos. Kaya suspecha ng CIDG, di basta-basta ang mga taong nasa likod ng scam na ito. Magkakandak pa kami ng further investigation to dig deeper dun sa mga sangkot dito. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Sinampahan na ng reklamong syndicated estafa ang mga nahuling pekeng biktima ng mga karapatang pangtao o human rights. Ikinagulat naman ng Commission on Human Rights kung paano nakakubra ng pera yung mga nireklamo gayong istrikto daw ang patakaran sa pamahagi ng kabayaran. Nakatutok si Cara David. Pebrero ng taong ito nang ipamahagi sa libu-libong biktima ng human rights violation nung rehimeng Marcos ang mga tsekeng nagkakahalaga ng $1,000 bawat isa. Ito ang parte nila sa $10 million settlement na bunga ng isang class suit na isinampa sa Hawaii.
Si Attorney Rod Domingo at ang Amerikanong si Attorney Robert Swift ang nanguna sa pamamahagi ng pera. Katulong nila ang Commission on Human Rights. Ayon kay CHR Chairperson Eta Rosales, strikto raw ang kanilang patakaran. Kailangan kumpleto ang mga requirement bago mo makuha ang cheque. Sa orihinal na 9,000 claimants, 7,500 na katao lamang raw ang pumasa sa requirement at nilagay sa listahan ni na Domingo. Pero sa bilang na ito, 7,000 lamang ang nakakuha ng pera. Hindi raw kasi sumipot o di mahanap ang address ng natitirang 500. Ani Rosales, ang cheque para sa 500 ay nanatili kay Attorney Domingo na siyang may hawak ng master list ng mga lehitimong claimant. So ang authorized po magsulat ng mag-issue ng cheque yung lawyers. ay sino lang po? Yung abogado lang. Si Bob Swift at si Rod Domingo. Sila lang ang dalawang authorized. Oo. Kami, distributors lang kami. Kaya laking gulat ni Rosales nang malamang may mga peking claimant na nakakapag-encash ng cheque. I'm shocked. I'm shocked why there's anything like this happening. As far as I'm concerned, the people who were given checks to were legitimate claimants. Pero yung 500, hindi pa. Pero yung 500, ang hindi ko, Masama naman ang loob ng ilang Marcos victims tulad ni Rose Bartolome ng grupong Selda. Isa si Rose sa mga nalaglag sa orihinal na listahan ng mga makakakuha ng kompensasyon dahil hindi raw kumpleto ang kanyang dokumento. Sino ba itong mga ito? At paano siya nakakuha ng mga pangalan ng mga claimants? Samantala ang dokumento na dapat nasa natin, no? Sabi natin, kay Attorney Rod Domingo at sa CHR. Ibig sabihin, saan sila kumuha ng mga pangalan noon? Sa kay Attorney Domingo ba? O sa CHR? Napakalaking palaisipan nito. Sino nagbigay sa kanila? At ano sila ng CHR at ano sila ni Attorney Domingo? Sinampahan na ng reklamo ng CIDG ng syndicated estafa ang 6 na nahuling peking claimants at ang mag-asawang Marlene at Edward Santiago na umano'y nag-mastermind sa scam. Sa CIDG kagabi, inamin ni Domingo na kilala niya ang mag-asawang Santiago pero di raw siyang abogado nito. Sa kanyang statement kanina, kinundena ni Domingo ang mga sangkot sa naturang scam. Matagal na raw nilang inireklamo sa otoridad ang mga ganitong klaseng panlilinlang at handa raw silang makipagtulungan para maparusahan ang mga nasa likod nito. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, daman ninyo na ba ang malamig na simoy ng hangin? Ayon sa Pag-asa, pumasok na kasi sa ating bansa ang hanging amihan. At ang malamig na panahon na yan ay magtutuloy na po yan hanggang Pebrero. Nakatutok si Steve Dailisan. Ang mga jacket, sweater at iba pang pananggalang sa lamig, panahon na ulit para ilabas. Kasabay kasi ng Christmas countdown ang muling pag-iral ng malamig na hangin na senyales nga sa ilan ng pagpasok ng simoy ng Pasko. Kagabi ilan na nga ang namataan ng GMA News na kon todo sweater sa daan. Ngayon mas malamig kaysa nung mga nakaraang buwan kasi minsan may araw na sobrang lamig-lamig na parang kala mo December na talaga. Ang tricycle driver ngang si Aling Rose, makapal na damit pantaas at jogging pants ang panlaban. Pahirapan na raw kasi ang pamamasada ngayong tuwing gabi at madaling araw dahil sa lamig. Yun nga lang, pati ang kanyang motor nagkakaproblema. Sobrang mahirap paanda rin itong motor kasi mabilis siyang lumamig. Kasi nga malamig na yung panahon, nagkakasugat-sugat po kaagad yung paa ko. Dahil sumisipa po yung motor. Ayon sa Pag-asa, nitong Oktubre nagsimulang literal na magbagong ihip ng hangin sa bansa mula southwest monsoon o habagat sa northeast monsoon o amihan. Pero ngayong Nobyembre, mas nararamdaman ang hangin amihan na mula pa raw sa China at Siberia. Dahil nagsisimula ng matunaw ang yelo o snow doon, lumalamig ang hangin na dinadala nito sa bansa. Dito po sa may parting mainland China o kaya sa Siberia, lumalamig na po yung hangin dito, nagkakaroon na po ng snow. Kaya tayo nakakaranas ng malamig na hangin sa dahilan na po yun yung hangin na malamig dito sa may parting China, umaabot po hanggang sa atin. At pagsapit ng Disyembre, asahan na raw na mas manginginig ka pa kapuso. Pwede raw kasi bumaba ng hanggang 18 degrees Celsius ang temperatura sa ilang bahagi ng bansa. Pero kasabay ng mas malamig na panahon, ang panakanakang pag-ulan at ang posibilidad ng mas mababangis na bagyo. Itutulak daw kasi sa lupa ng hangin amihan ng mga darating na bagyo, dahilan para tumama ito o maglandfall. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Sa gitna ng bad news, nariyan ang good news. Kahit walang snow dito sa Pilipinas, hindi ito hadlang para magtagumpay ang ating mga kababayan
sa figure skating. Katunayan, isang binatilyong Pinoy ang sasabak sa Winter Youth Olympics sa bansang Austria sa susunod na taon. Yan ang magandang balitang tinutukan ni Teresa Andrada. Sa ganyang mga nakakawaw na galaw, di nakakapagtakang itinanghal na golden boy of figure skating sa Pilipinas si Michael Martinez. Ang figure skating moves tulad ng camel spin, donut spin at billman spin sisiw lang kay Michael. Sa edad na 14 anyos, nanalo na siya ng skating award sa Slovakia at Austria noong 2009 at ngayon naghahanda siyang sumabak sa Winter Youth Olympics sa Austria. Siya nga lang ang tanging Pinoy na ipadadala sa prestiyosong kompetisyon sa January 2012. I'm very happy po kasi I can represent the Philippines at mapakita ko sa buong mundo na magaling po talaga ang mga Pilipino. Di biro ang challenge kay Michael lalo pat kalaban niya ang sobrang lamig na panahon sa Austria. Sa linggo, biyaheng Europa na si Michael para mag-ensayo sa ilalim ng 1998 Olympic champion na si Ila Kulik. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Hello mga kapuso, ready na ba kayo sa may init kong chika for tonight? Justin Bieber, sinagot ang isyung may anak siya sa isa niyang tagahanga. At Richard Gutierrez nag-reveal ng ilang detalye tungkol sa inaabangang Survivor Philippines Celebrity Double Showdown. Isang castaway, nakagat nga ba ng ahas? Abangan ang detalye niyan at iba ko pang chika maya-maya lang. Susunod, taxi driver, inalok ng libreng sakay ang 2 minor de edad para sila ay molestyahin? Yang eroplano na yan, lumapag sa pola ng walang gulong. Dahil sa tinatawag na deployment ban sa mahigit 40 bansa, tanong ngayon ng ilang OFW, paano na ang kanilang trabaho? At lubak-lubak na kalsada na parusa sa mga taga San Pedro, Laguna. Idinulong sa investigador ng bayan. Hindi natin tatantanong sa pagpapatuloy na 24 oras.